Mga katambay, kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, sa Kongreso po, komentuhan po natin ulit. Nandyan po kasi ang mga sinasabi po. Ang sinasabi po natin umano na mga napakarami pong mga demonyong mga politiko dyan umano sa Kongreso. Yan, nakaagulo po sila. Dahil meron po isang congressman katulad po ni Representative Toby Tiangco na gusto pong isama sa investigasyon itong si Saldico, mga kabayan. Alam naman po natin si Saldico, ito po yung pinangalanan ng Vice President na 2 tao ang kumukontrol ng pera nung panahon siya ay secretary po ng DepEd. 2 tao. Kung sino po yung 2 tao na kumukontrol ng pera? Ito po yun, mga tambay. Sila po yung 2 tao na napakasarap po at napakasaya. Mga kabayan, tuwan-tuwa po. Sila po ang kumukontrol ayon sa Vice President. Pero ngayon po, pinoprotektahan po ngayon ng Kongreso na maisama po sa investigasyon umano itong si Saldico, mga kabayan. Saldico. At yan po ay may issue ng kanya pong mga kamag-anak. Lalong-lalo po yata ng kanyang anak o pamangkin na kung gumasta po ng pera, pagkain pa lang ay kulang 1 milyon na. Isang kain pa lang. Ito po, pinagtatanggol po ng Kongreso na maimbestigahan po si Saldico sa flood control, mga kababayan. Siyempre, kailangan kasi, pag nag-iimbestiga ang Kongreso, dadalin mo lang yan sa dating administrasyon at sa mga contractors at siyempre po sa mga tauhan po ng DPWH. Hanggang doon lang po sila. Hindi po pwedeng ma-involve ang kanilang mga boss. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito mga tambay. Si Toby Tiangco. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number 1. Number 2, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I have invite. the floor. Mr. Chair, motion to suspend. Mr. Nagkaagulo po sila mga tambay dahil po rito sa sila rin po ang gumagawa, mga tambay, at gumagawa po ng korupsyon umano. Grabe po ito. Nandyan po. Tama-tama po sinasabi ng Vice President ang pera ng taong bayan ay kontrolado po ng Kongreso. Lalong-lalo raw po nitong 2 tao na ito. Yan. Sila po ngayon ang mga nasa hot seat, katulad po nung isa na si Saldico. At siyempre po yung big boss na tinatawag ng Vice President na tambaluslos, mga kababayan. At pilit din pong kinukumbida dyan si Grace po, mga tambay, ang dating senador na si Grace po ay kasama rin po dyan sa gusto nila imbestigahan. Excuse me po. Kaya lang po, pagdating po rito sa Kongreso na sa kanilang committee, mga kababayan, yung kanila nagkatuwad-tuwad-com, mga tambay, ay talagang ayaw na ayaw po nilang dalin umano ang issue pag po ang kanilang po mga big boss na ang naiipit at nadadamay na po sa investigasyon. Malabong hindi madamay dahil saan po nagmumula ang binabudget. Sila po ang nagdadagdag at nagbabawas at sila ang nagdadala ng malalaking proyekto sa bawat lugar, bawat probinsya at bawat distrito po kung saan po merong congressman o representative. Billion po mga tambay. Billion. At hindi na po bababa sa mahigit 1.5
trillion ang binudget po nila magmula po nung 19 Congress. Mga kabay, hanggang ngayon po, may budget pa rin po ang flood control ng 2025. Hindi na po bababa sa 1.2 trillion ang nagagastos po sa flood control na binabaha po tayo buong bansa. Ganyan po katindi katalamak ang mga hayop na ito itong mga hindot na ito. Nagtatakipan po. Kailangan po nila ipagtakpan at siyempre ipagtanggol. Siyempre, sila po yung utak eh. Siyempre, pagtatanggol mo yung utak. Di po ba? Walang iniwan po sa mga anay yan eh. Di ba yung anay? Kung yung may nakakalam po nung anay, di ba yung mga punso? May mga punso po, di po ba? May anay doon, di ba? Sino po ba pinoprotektahan ng yung maraming anay? Di po ba yung pinaka-reyna? Kailangan po protektahan mo yung pinaka-reyna. Dito naman po sa Kongreso, hindi po ang reyna ang poprotektahan mo. Yung pinaka-tambaluslos at saldiko Yan ang poprotektahan po ng mga buhaya Ito mga hindot na ito. Di po ba? Kailangan mo protektahan kasi pag po naipit at nasukol mo, ito pong mga anay na ito ito pong mga reyna o hari. Pag nasukol mo yan, lahat po sila ay masusukol na. Di ba? Delikado na po sila lahat. Pero sa mata ng taong bayan na normal, hindi po bangag, hindi po lulong sa polboron. Yung matitino na mga Pilipino na normal, hindi po kayang gaguhin at hindi po kayang bobohin. Hindi po ba? Pagka ganito po ang sitwasyon ng ating bansa. Isang damukal po na pera ang inilalagay nila sa kanilang mga vault. At grabe ang luho ng kanilang pamilya. Kung mamuhay sila, grabe ang luho. Mga kabayan, nabubunyag. Grabe ang kanilang mga mansyon, mga bahay, meron pa sa ibang bansa. Ang pamumuhay nila, kanilang mga pangsarili, mga personal, di ba? Mga sasakyan, mga accessories, di ba? Daan-daang milyon ang halaga. At kung kumain pa ang iba na anak ng mga congressman, anak ng mga kamag-anak ng congressman, ay mahigit 1 milyon o kulang 1 milyon kung kumain po mga tama itong mahindot na ito. Yan po ang sa Kongreso pa lang po yan, mga kabayan. Sa Kongreso pa lang yan, ipinagtatanggol na po nila. Mga kabayan, iniiwas na po ang mga ulo ng mga damuho na yan. Nakita nyo po, wala pa yung sa Senado. Sa Senado, wala pa. Sa Kongreso pa lang. Ayaw na ayaw po nilang masukol. Hindi po kasi pwedeng sukulin ito mga damuho na ito, mga kabayan. Dahil malaki po kasi pinamigay nito. Hindi kaya? Dahil nga po, mga kabayan, grabe po ang ginawa po nila sa budgeting. Lalong-lalo po nung 19 Congress na nakaupo sila. Dahil pag-upo po nila, grabe na po ang nangyari sa pera ng taong bayan. At grabe na po, pati po ang mga inutang nila na tayo magbabayad at tayo magsasakripisyo, ang kaanak-anakan natin, kaapu-apuhan natin ay baon sa utang dahil sa kanila. Pero ang kanilang mga vault, umaapaw, punong-puno ng pera na galing po sa atin. Itong mga damuho na ito, Ganyan po kawawalang hiya itong mga tao na ito, mga kababayan. Grabe. Pagka pinaniwalaan natin si Mayor Magalong, ulitin ko, madalas yung sinasabi ni Mayor Magalong. Pagka po totoo ang sinasabi ni Mayor Magalong, ang mga tao na ito, itong mga demonyong politiko na ito, punong-puno po ng pera ang kanilang mga bahay. Lalong-lalo po ang kanilang mga vault. Pag daw po sagana at umaapaw na at hindi na kayang isara ang pinto ng vault, ay bumibili pa raw ito na mga extra bahay para gawin lang daw pong vault. Dahil hindi daw po pwede nilang dalhin ito sa bangko o i-deposito sa bangko dahil madidisgrasya sila. Di ba? Lalong-lalo po pag na-lifestyle check po yung mga damoho na yan. Hindi pwede. Kailangan sa vault muna. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, nakita po natin ang galawan. Pero, wala silang pinoproteksyonan. Mga kabayan, wala. Pagkadating po, ang issue ay dadalin mo sa mga Duterte, kailangan na imbestigahan po natin yan. Pero pagka sa bakuran na nila, nasa bakuran na nila ang investigasyon, kailangan po
proteksyon na natin. Dahil delikado tayo. Ganun po ba? Itong mahindot na ito. Kaya dito po mga tambay, sana hindi rin po ganito ang mangyari sa Senado. Dahil sa Senado po ay kailangan din po ito sa Blue Ribbon Committee. Ito pong grupo ni Saldico. Kailangan po maimbestigan ito. Dahil lalong-lalo po yung ginagawa po nilang budgeting, lalong-lalo na pag nasa BICAM na. Sa BICAM conference, sa BICAM committee, sa conference committee report nila sa BICAM. Napaka-importante po yan, mga kabayan, na yan po ay maimbestigan sa Blue Ribbon Committee, Huwag sa Kongreso, mga kabayan, dahil pinoprotektahan po nila yung mga hari nila ron. Mga kabayan, di po ba? Masyado pong garapalan po yata sa Kongreso. Masyadong garapalan. Ganyan po. Dahil nga po sinasabi ng mga kababayan natin, lahat daw ng klase na breed, di ba yung breed? Lahat daw ng klase ng breed ng mga buhaya sa Pilipinas ay nahandun daw po sa House of Representatives umano. Lahat ng klase ng breed. Mabibilang lang daw po sa mga daliri natin yung matitinong mga politiko ron. Yung matitino. Hindi naman po lahat. Hindi naman lahat, mga tambay. Pero yung mahigit 200 plus na nagkapera doon sa impeachment ng Vice President, baka kasama po sa breed ng mga buhaya yon, mga kabayan. Baka nakasama na po yon sa iba-ibang klaseng breed sa Pilipinas na mga buhaya umano. Grabe, no? Yan, flood control pa lang yung iniimbestigahan na yan. Hirap nyo nang hirap ang pagmumuka at imbestigahan si Saldico. Paano pa yung ibang proyekto, mga kababayan? Paano pa yon? Wala pa yung ibang mga proyekto ng mga congressman sa mga distrito nila. Sige nga. At ilang taong nag-budget ito? Sila Saldico. Di po ba? Magmula na umupo sila, 2023, 2024, 2025, at magbabudget na naman po ng 2026. Ganyan po katindi itong mga hindot na ito, mga kababayan. Unbelievable. Kaya dito pa, mga kababayan, kanya-kanya na po yan. At syempre po, yung ibang congressman dyan, alam naman po natin sa Kongreso, dyan po ang nangunguna po kasi dyan, paboritong prutas dyan. Sa Kongreso kasi, dyan mo makikita na ang paborito ng karamihang mga Kongreso, ng mga karamihang representative, karamihang mga congressman, ang paborito po kasi nila mga prutas dyan, umano, number 1 po, balimbing. Diyan ka makakita po ng paborito po nila ay puro balimbing. Ganyan po yan. Karamihan na po yan. Karaniwan na po yan sa mga politiko. Pagka po masusukol at maiipit, magkakalasa na po yan. Kanya-kanyang tago na pong ulo niyan. At yung iba dyan, bumabalimbing na. Hindi po ba? Ganyan po ang politika sa ating bansa kaya nga lang po, hindi po mabuwag ito Ito pong ganitong klaseng panunungkulan, itong institusyon na ito, kung ang taong bayan lang masusunod, hindi magugustuhan ng taong bayan ito, itong institusyon na ito, na pinakabulok. Kasi mismo dating Pangulong Duterte nagsasabi diyan sa institusyon na yan, itong institusyon na ito sa ating bansa na pinamumugaran ng napakaraming breed o lahi ng mga buhaya, ang pinaka-worst, pinaka-raten, pinaka-bulok, at pinaka-kurap daw na institusyon sa ating bansa. Grabe, no? Totoo pala. Nagkatotoo pala. Hindi lang pala meron tayong weak leader ayon sa dating Pangulong Duterte. Meron po pala tayong ganyang institusyon na pinaka-raten at pinaka-bulok at pinaka-kurap na institusyon. Kasi ayaw pa nilang buksan ang kanilang mga libro. Wala. Ayaw nila ibuksan ang libro nila sa mga Pilipino. Ayaw. Nakatago. Tagong-tago. Para pong mga bolt nila. Parang bolt nila. Nakatago. Ayaw ipakita sa Pilipino na punong-puno ng mga pera. Umano. Ganyan po kawawalang hiya ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Mga kabayan, nagkukomento lang si Kamanong. Hindi naman masama magkomento. Hindi po ba, mga kabayan? Malayang bansa ang ating bansa. May demokrasya po tayo. At nakikita naman po natin ang mga tinatrabaho ng mga tao na ito. Ito po mga sinasabing mga lingkod bayan. Ay hindi po pala sila lingkod bayan. Lingkod bulsa.
Mga bulsa lang nila, pinaglilingkuran nila. Mga kabayan, lalo-lalo po, pag makikita mo po mga pagmumukha ng mga taong ito, yung mga pagmumukha na yan, mga kabayan, na nilubog tayo sa baha, mga kabayan, at ibinaon tayo sa utang nila. Ibang klase. Talagang masasabi mo, dagdagan nyo pa ang mga pera nyo nang kayo'y malunod na sa pera ng taong bayan. Habagay, ang kasabihan po kasi ang mga buhaya, wala kabusugan yan. Ang mga aso, wala kabusugan yan. Ang mga baboy, wala kabusugan yan. Kailanman po ay hindi nabubusog yan. Mabubusog lang po yan at hindi kakain pag may sakit. Pero pagka walang mga sakit yan, yung mga buhaya, aso at baboy, dire-diretso po yan. Ang pahinga lang po niyan, matutulog. Pag nakatulog na yan, paggising, kakain na naman yan. Ganyan po yung mga hindot na yan, mga tambay. Unbelievable. Yan po, mga tambay, ang nangyayari po sa Kongreso. Gigil na sinasabing iimbestigahan ng flood control. Pero yung pinanggalingan ng pera ng flood control ay ayaw po nila imbestigahan. Ibang klase, no? Kung saan po galing ang pera ng flood control, ayaw po nilang tukuyin kung sino po ang gumawa at nag-budget at ayaw imbestigahan. Pero pagdating po sa mga contractors o contractor at mga DPWH engineering, masigla sila. Buhay na buhay ang mga buntot. Gumagalaw at pumapalo sa investigasyon. Mga kababayan, unbelievable. Only in the Philippines, mga kababayan. Sa Pilipinas lang po, mga kababayan, na napakarami po, na laganap at talagang punong-puno po, mga kababayan. Nagsisiksikan na po ang mga klase, yung sinasabi po natin, punong-puno ng iba't ibang klaseng lahi ng mga buhaya umano, mga aso, mga baboy, ang ating gobyerno. Punong-puno po yata. Kaya po ang ating bansa, mga kabayan, tayo ang nagdurusa sa ating bansa. Tayo po, taxpayer. Taxpayer, tayo po. Sila po, sarap-sarap buhay, papasyal-pasyal, travel-travel, ang gaganda ng mga sasakyan, siyempre, ang gaganda ng buhay ng mga anak, mga kababayan, lahat ng klase ng luho ay nakakamtan nila. Pero ang taxpayer, mahala ka sa buhay mo. Mamatay ka kung mamamatay ka sa gutom. Wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami, buhay hari. Imposible. Mga kababayan, unbelievable. Thank you po mga tambay. Ganyan po talaga pag mamalasing ka. Ganyan po talaga pag minamalas di ba? Yung bang hinold up ka na. Hinold up ka na. Tapos ipinakulong ka pa. Kinuhanan ka ng pera, hinold up ka, ang pinakamalas, nakulong ka pa. Ikaw pa nakulong, ikaw na hinold up. Ganyan po nangyayari sa politika sa ating bansa Yung mga magnanakaw, siya pa nagpapakulong. Di mo ba ganyan po sa ating bansa Nakita nyo po, yung mga magnanakaw, sila nag-iimbestiga ng korupsyon. Nakita nyo? Kaya kung mamalasing ka nga, daig mo pa sinaksak at hinold up saka pinakulong ka pa. Ganyan ang sistema ng politika sa ating bansa Nanakawan ka na nanakawan, tapos maghahanap sila, nangiimbestigahan nila at yun ay pakukulong nila. Ganyan po katitindi yung mga hayop na yan, yung mga hindot na yan. Hindi po ba mga kabayan? Thank you po mga kabayan. Baka mapamura pa si Kamanong. Patawad po. Maraming salamat po. Sana gusto po na inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo sa ating po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po at sa patuloy po nagsusubscribe sa inyo pong tambayang makabayan. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At isa-shoutout na rin po natin yung mga nagbibigay po na lagi pong hina-high blood si Kamanong at patuloy nyo pong binibigyan ng pambili po ng maintenance. At syempre po panggatas. At samahan nyo na rin po ng pamprutas, mga kabayan. Para meron po tayong vitamin C. Shoutout po mga kabayan. Pero hindi naman po obligado. Sorry po. Okay lang po kahit wala. Yun po biro ko lang. Shoutout po mga tambay. Sa mga biyaya po ninyo, maraming salamat po.
kay Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles, 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bay Chick Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po sa mga biyaya po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na mailayo po sa kapahamakan, maingatan po. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po. At syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa mga dasal po natin at sa dasal po ninyo. At ganoon din po mga tambay, tayo po mag-ingat. At siyempre po magdasal din po tayo na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan. Thank you po mga tambay. Sa muli, ingat-ingat po. Bye-bye.